sa sa airbase, sa Villamar Airbase because inaabangan ko yung press ko nitong si putang inang bangag na to. Pero hindi ko lang matiis, kaya nagpunta pa rin ako doon. Anyway, pakinggan natin to ha. Putang ina, kita ang mukha nito, putang ina mo, hayop ka. Hindi ka lagi nakasakapangyarihan, pero mananatili sa kapangyarihan ng tarantadong ito kung papayagan natin na magkaroon ng martial law. Kaya hanggat maaari, dapat maging wise tayo. Maging wise tayo. Huwag nating ibibigay yung gulo na gusto ng mga putang inang Marcos Romualdez na ito because magma-martial law ang mga yan. Once na mag-martial law, ano nang mangyayari? Mawawala na ang eleksyon. Wala na eleksyon na magaganap. Diba? At hindi yan kwentong barbero dahil nangyari na yun ng panahon ng tatay niya. 20 years umupo yung putang inang tatay niya na pinigyan pa naman ng Heroes Burial ni PRID. Remember? Putang ina mo bangag. Si PRID ang nagbigay ng matino, dissenting Heroes Burial sa tatay mong diktador. Putang ina mo ka. Putang ina ka. Bakit si Paolo Tantoco pa yung na-overdose? Putang ina mo, bakit hindi pa ikaw at saka yung asawa mong putang inang din yan? Uking ina nyo? Leche? Putang ina? Ginamit? Yung aeroplano mo? Ikaw lang ang nagpareso. Actually, no, napakinggan ko na to pero hindi pa buo. Pero there are certain, merong certain statement dito sa press ko na ito ni Bangag saying na siya ang nagpa-aresto. Or this administration ang nagpa-aresto kay PRID. I do not know ha. Panoorin muna natin ulit ito ha. Panoorin ulit natin to. Ang ina mo. Can you imagine ang tanda na ni... Well, another thing, wait lang ha. Bago natin play ko. Remember, yung nanay mong tarantada, okay? Ano rin yan? Nagkaroon yan ng kaso, guilty. Guilty ang putang ina niyan eh. Guilty yan sa kasong graft and corruption. But because of humanitarian reason, because of the age, because of her age, hindi na ito inaresto, remember? Si JP. Naalala niyo si JP? Ano rito? Guilty ito sa kasong plunder. Diba? Kasong plunder, pandarambong. Pero ano nangyari? Humanitarian reason. Because of his age, hindi na ito inaresto. Bakit ito hindi in-apply kay PRID? For someone like him na mag-80 anyos na ilang araw na lang. Tayong mga Pilipino, likas sa atin ang pagiging mawain sa bata, sa mga bata. Pero isipin mong mabuti. Hindi ito na-apply kay PRID. Masyado itong pinepersonal ng pamilyang Marcos Romualdez. Bakit? Because alam nila ang pagnanakaw, paglumpo at panggagahasa na ginagawa nila sa bansa na kung mawawala sila sa pwesto at ang papalitan mga Duterte, alam nila kung gaano kaseryoso, kasigasig ang mga Duterte pagdating sa trabaho sa gobyerno. Alam nila mananagot ang dapat managot once na maupo si VP Sara bilang presidente. At alam naman natin na ang bata ng putang inang itong si Bangag na si Martin Romualdez walang dating. Hindi umangat-angat sa survey. Kahit nga magbayad ng tarantadong yan hindi pa rin umaangat sa survey. Huwag nyo kasing ipilit. Lumaba kayo ng patas. So, kailangan talagang mawala ang mga Duterte because hindi nila kakayanin na mauulit sa kanila yung ginawa ng mga Pilipino sa tatay niya. Palalayasin na naman sila dito sa Pilipinas once na matanggal sila sa pwesto. Naintindihan niyo ba ibig ko sabihin? Kaya ganyan na lang sila. Hindi sila pwedeng bumaba sa pwesto. Dahil pag bumaba sila sa pwesto, kulong ang abot nila or worst, palalayasin na naman sila sa Pilipinas katulad ng ginawa sa tatay niyang diktador.
Naulitin ko, yung tatay mong diktador, putang ina mo ka, sino ang nagbigay ng heroes burial dyan? Ilang dekada na ang lumipas, tarantado ka. Ilang presidente na ang lumipas, ilang presidente na sinabi mo, ikaw na mismo ang nagsabi na pinangakuan ka. Pero wala namang gumawa na ipalibing ang tatay mo. Napauwi nga pero hindi pinalibing. Sino ang tumupad sa pangarap ng tatay mong hayop ka? Si PRID na tinraidor mong hayop kang bangag ka. Sabi sa lahat ng may katapusan. Tandaan mo yan. Lahat may katapusan, hayop ka. Ang ina ka. Pakinggan muna natin ang tarantado ko. Alright. In carrying former President Rodrigo Roa Duterte took off at 11:03 p.m. this evening and exited Philippine airspace. The plane is en route to The Hague in the Netherlands, allowing the former president to face charges of crimes against humanity in relation to his bloody war on drugs. The former president was earlier placed in government custody at Villamor Air Base after his common law wife, Hanilet Avancenia, and members of his entourage arrived at 9:20 this morning from Hong Kong on Cathay Pacific flight number CX-907. Mr. Duterte was arrested in compliance with our commitments to Interpol. Hours before his arrival, Interpol Manila received an official copy of the ICC warrant. This prompted the Prosecutor General of the Department of Justice to serve the warrant. Interpol asked for help and we obliged because we have commitments to the Interpol which we have to fulfill. If we don't do that, they will no longer help us with other cases involving Filipino fugitives abroad. This is what the international community expects of us as the leader of a They will no longer help us. This prompted the Prosecutor General of the Department of Justice to serve the warrant. Interpol asked for help and we obliged because we have commitments to the Interpol which we have to fulfill. If we don't do that, they will no longer help us. Pangina, nakita mo kababawan ng hayop na to. Nakita mo yung katwira niya? Humingi daw ng tulong Interpol. Pag hindi daw nila ito tinulungan, hindi na rin daw ito tulungan ng Interpol. You have the power. You are the President of the Philippines. Hindi pwedeng mas masusunod pa sila kesa sa'yo. Alam mo, hindi ka lang big, putang ina ka, duwag ka pa. Paano mo nagawa na isurrender voluntarily ang kapwa mo Pilipino? High profile ito, ha? High profile ang pinag-uusapan natin. We are not talking about regular Juan de la Cruz. The most loved, most trusted na naging presidente ng Pilipinas, paano mo nagawang isinuko na lang ito basta-basta sa ibang bansa? Diba? Paano mo, yan ay isang malaking pagkatraidor bangag. Ang ikakatwiran mo, isinuko mo si President Duterte dahil lang sa takot mo na pag hindi natin ibinigay si PRID, hindi tayo tutulungan ng Interpol. Wala bang mas malalim na dahilan? And again, ang Interpol, sumusunod pa rin sila kung ano ang magiging desisyon ng bansa na kanilang gustong hingan ng tulong, kung hingan man ng tulong ang tawag doon. Still, it is up to the President. Ano bang akala mo bangag sa mga Pilipino? Maniniwala na bebenggahan ka ng Interpol pag hindi mo ibinigay si PRID? Ano ba tingin mo sa amin? Maniniwala kaming ganon? Hindi, putang ina, kailangan natin ibigay si PRID kasi bebenggahan tayo ng Interpol. Pag hindi natin binigay si PRID, hindi na tayo tutulungan. Putang ina ka. Kaya na ba ang tingin mo? Gusto mong maniwala kami? Na mangbebengga? Na mangbebengga ang Interpol? Pag hindi mo binigay si PRID?
sino ba to? Si Joma Sison. Ang hayop na si Joma Sison. Nasa si Joma Sison dati? Nasa Netherlands din yan, di ba? Gustong-gusto natin makuha si Sison para mapanagot siya. Para mapanagot siya sa mga ginawa niyang panggugulo sa Pilipinas bilang siya ang founder ng CPP-NPA. Pero hindi natin basta-basta makuha si Joma dahil siya ay nasa ano ba tawag doon? Dahil nasa Netherlands siya eh. Kung sakop na siya ng Netherlands, hindi siya basta-basta isinusuko sa atin. Dahil nasa jurisdiction na ng Netherlands, itong si Joma Sison. What more? Na si PID na isang Pilipino, dating presidente, actually kapapalit mo pa nga lang sa kanya, putang inaki. Diba? Na dating presidente, isinuko mo ng basta-basta. And remember nung nasa aeroplano pa lang, sinalubong na agad. Ando na agad ang mga tao na gusto siyang dakpin sa loob pa lang ng aeroplano, hindi pa nakakababa si PID. Napanood nyo ba yung sinabi ni PID? Pilipino ako. Dati akong presidente. Bibigyan mo ako ng isang papel na nakalagay, kailangan dalhin nyo ko, isasama nyo ko kung sa amang lupalop ng impyerno. Diba? Tinanong pa nga siya ni PID, abogado ka ba? Tumawag ka na abogado para maipaliwanag na illegal at bawal ang ginagawa nyo. Diba? Kasi nasabihin mo, isunuko natin si parang PRD kasi bebenggahan tayo ng Interpol. Pag hindi natin binigay si PRD, hindi na tayo tutulungan eh. Utang ina ka. At hindi mo isinuko yung asawa mo. O kaya ikaw dahil mga adik kayo. Diba? Ayop ka. Ang tirada niya, hindi daw ICC, Interpol daw. Utang ina ka, leche ka. Kung ano man yan, still, wala nang jurisdiction na kahit yung mga yan sa atin. And if ever na meron jurisdiction pa rin, still, magkikipag-cooperate pa rin ang ICC or Interpol na yan sa gobyerno natin because kailangan ng mga documents para sa extradition ng ating Pilipino dadalhin sa bansa nila. Still, kailangan pa rin ang participation ng gobyerno na ikaw bilang presidente, you have the power to say no. Katulad nung sinabi mo ng no, I will not take the drug follicle test, no. Pwede ka rin magsabing no. You cannot take Filipino here in our country. Especially, again, ulitin ko, si PID yan. High profile yan. Presidente ng Pilipinas yan. Yan ang pinalitan mong hundit-hindot ka. Inutil ka. Putang ina, wala ka bang mas magandang dahilan? Bebenggahan tayo ng Interpol kaya binigay mo si PID? Talaga ba? What the fuck? Tuloy natin. Ang inang yan. With other cases involving Filipino fugitives abroad. This is what the international community expects of us as the leader of a Bakit concerned ka sa international communities diyan? Bakit? Dahil umaasa ka na magkakaroon tayo ng malalaking pwede tayo magkaroon mga malalaking aid from other countries kapag ginawa mo yan? Pera na naman ang habol mo dito. Aside from the fact na ang pagkawala ng Duterte ang sagot sa problema nyo. Dahil ang totoong problema nyo, hindi nyo na kayang i-handle ang problema ng Pilipinas. Hindi nyo na kayang i-handle na nabubuko ng mga Pilipino, lalo na ipapatawag sa Korte Suprema para
para sa BICAM report, sa gaano yan, hindi nyo na kayang i-handle. Kaya lahat, dinadivert nyo sa mga Duterte. Katulad ngayon, wala si PRRD. Ipinadala mo sa Netherlands. Saan na maglalaylo na naman yung mga issue? Tungkol sa garapalang mayat-mayang pagnanakaw na ginagawa mong hayop ka. Putang ina ka. Of a democratic country that is part of the community of nations. So I'm sure that the details that surround this what has happened today are familiar to you. I just wanted to make very, very clear and give you the facts from the departure of former President Duterte from the Philippines. Thank you. Thank you very much, Mr. President. Kanina po ay nagpaabot ng tanong ang mga miyembro ng Malacanang Press Corps at atin po itong sasagutin. Question number 1. Mr. President, meron po bang pisikal na kopya ng warrant of arrest laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte mula sa ICC? Oh, meron. This came in. Actually, it came in. I received it from Secretary Remulla. I received it at 3 a.m. last night. You see, wait And I looked at it and we went back and forth. 6:30, he wrote me again and he said, we have it already. We have the... So, talaga, well-planned ito. Dahil alas 3 pa lang ng madaling araw, natanggap na daw nila yung warrant of arrest na yan. But, bakit binabasahan, asan ba yan? Bakit binabasahan lang? Kasi nung tinanong ni... Hindi ko kasi na-check yung record nito ha. Nung pinabasahan, ito wait yung warrant of arrest na sinasabi niya, ano ba yan? Papel ba talaga yan? Kasi ito tingnan nyo to. Tingnan yan. Binabasa lang ni Torres sa cellphone Ayun binabasa lang ni Torres sa cellphone. So wala talagang solid evidence, wala talagang solid na papel na magpapakita na meron talagang warrant of arrest. And then, doon na ito kung nakita nyo parang fake daw yung pirma doon sa warrant of arrest from Interpol. So ano putang ina, sinungaling naman kasi ito si Bangag. Pero ba explikin natin sa kanya, sinungaling yan Diba? Lumabang kayo ng patas. Diba? Ito, panoorin natin ulit ito So, alas 3 pa lang na madaling araw, alam na daw nila. So, pinagplanuhan talaga to. Ano yung sakto? Nagpunta sa Hong Kong si PRRD. Tapos nung uwi na si PRRD sa Pilipinas, actually bago siya umuwi, di ba? Ano na yan kumakalat-kalat na yan Nagkaroon pa nga ng pagtatalo dyan dahil iba-iba ang naging panay, ang naging payag ng PCO regarding sa kung meron or walang warrant of arrest from ICC. ICC nga, hindi Interpol Tapos sakto, umuwi si PRRD from Hong Kong, biglang lumabas alas 3 ng madaling araw yung warrant of arrest ni PRRD from Interpol na sinasabi nyo. Wow! Galing Ganun lang? Pinayagan mo lang? Nagkaroon ba ng due process dito? Walang due process dahil nakita, okay, fine. Hindi mo muna chinek? Wala ba? Hindi mo ba muna chinek kung legit ito? Hindi mo muna chinek kung paano ba ang dapat pagdating sa mga ganyang bagay, anong procedure? Wala bang due process? Dahil nakita mo, okay, fine, dakpin. Ganun na agad? Okay, fine, ito na, dakpin na, bit-bitin na yan. Tapos ang ipinagamit mong aeroplano, private jet mo? Tapos wala kang kinalaman dito? What the fuck? What's funny? Palagi ka na lang ganyan. Kapag nagsisi
sinungaling yan? Ay, wala pala. Hindi ko pala nalagay. Putain na. Sorry. Diba? Sorry, hindi ko pala nalagay Hindi ko pala naibalik, sorry. Said, we have it already. We have the warrant of arrest from Interpol. And I said, okay, we'll put all our plans into place and sige, let's proceed as we had discussed. Now, that's what happened. So yes, there is a very clear Lagyan na lang what's funny? Lagyan na lang natatawa. Very clear. Lagyan may ganyan. Ang pinag-uusapan natin dito masyadong seryoso. The most loved, most trusted na naging presidente ng Pilipinas. What's funny? Lagi kang ganyan kapag nagsisinungaling ka. Lagi kang natatawa. Remember, yung merong journalist na nag-interview sa'yo, tinanong ka about sa plunder. Nung panahon ng tatay mo, isang katam sa sandamakmak na ninakaw nung pamilya mo, ng tatay mo. Di ba natawa ka rin? Anong sabi nung journalist sa'yo, nung reporter sa'yo, from Australia ba yun? What's funny, Mr. President? Ganyan kayo. Kahit kay Maricel Soriano nung tinanong ka, dahil naimbitahan nga si Maricel Soriano sa Senado, tinanong ka about Maricel Soriano dahil dati mong kajami niyan, dati yung kasigmutan ng babae niyan. Tawa ka lang din ng tawa. Gano'n ka lang ng gano'n. Seryoso pinag-uusapan dito, baliw ka. We're talking about PRRD too. PRRD dito. Hindi ito basa-basang si Juan de la Cruz. Putang ina ka, may sayad ka talaga sa ulo, sa totoo lang.